Governor's Hour. Kada linggo, si Governor Presby mismo ang mag-a-update sa atin sa lahat ng mga activities, proyekto at programa ng pamahalaang panglalawigan. Nandito po inyong Governor Presby po at mag-uulat po sa mga nangyari sa nagdaan na linggo. Ipinapaliwanag ang bawat plano at programa para sa Marinduque. Yan nga po ang ating pinagtutuunan ngayon, paano po matulungan itong ating mga magsasaka. Naglagay po tayo 60 million para sa construction ng Marinduque Provincial Hospital Quarantine Facilities. Pinututukan po ng inyong governor, 10 po ng ating mga opisyalis sa ating probinsya ay gusto po nating maayos ang medical services. Kaya po meron kami mga estratehiya para makakuha ng mga doktor, magagaling na doktor, mapunan po yung mga requirements para po maayos yung mga medical services natin sa Marinduque. Ano po? Presby with you, the Governor's Hour. Para laging update sa mga balita sa ating lalawigan, laging update sa mga balita sa ating lalawigan, laging makinig kay Governor Presby Velasquez. Ang mga opisyal ng mga pampubliko ng pangkalusugan sa ating lalawigan ay patuloy kababayan, ating magandang lalawigan ng Marinduque at isang mapagpalang araw po ng linggo ulit sa ating lahat. Mga Santa Cruzin na nakikinig po sa ating magandang bayan ng Santa Cruz. Umaabot po yan sa radyo natin Santa Cruz. And of course, mga Toriosenos, mga taga-Torios po, magandang isang araw na linggo sa inyong lahat. Ano po? Mga taga-Buenavista po, naririnig po tayo sa radyo Malindig. Ang ating pong napakagaling na DJ Yash, nandyan po at tumutulong palagi. At naipapahatid po ang mga pangangailangan at mga suhestyon ng mga taga-Buenavista. Of course, ang Marinduque News Network, nandyan po si Myong Mata, ang ating pong kaibigan. At naririnig po yan sa ating mga kababayan, sa Buwak, at sa Gasan at sa Mugpog. Ano po? So katulad po ng dati ay ito yung Governor's Hour. Ano po? At magre-report po o mag-uulat ang ating Gobernador, Presby with you, from Presby with Love. Ano po? Yung love po ay Lord Alan Velasco, ang ating pong speaker. At ito ang araw ng linggo, September 19 po, ay ating pong alalahanin na ay isipin na kahit mabigat ang laban sa COVID-19, ay matungo na rin tayo sa panalo. Basta magkakasama at nagkakatulong-tulong po tayong lahat. Ang sinasabi po natin, alalahanin po ang Diyos na siya po ang napakalawak na pagmamahal at pagtulong sa ating mga kababayan sa Marinduque.
na sinasabi po ay hindi po tayo niya iiwanan kahit anong mangyari, na ang Panginoon po kahit na malakas na bagyo, kahit anong klaseng bagyo ay nadalhin po niya tayo para po makaraan dyan sa mga bagyo na yan. Walang gera o labanan na hindi niya tayo tutulungang manalo. Wala pong mga sakit na hindi niya po tayo tutulungan na pagalingin. Wala pong pandemya na hindi po niya tayo tutulungan na magapi. At sigurado pong nandyan siya. At ang sinasabi po, magdasal po tayong lahat ng mataimtim at sama-sama po tayo para po lalo tayong kasihan ng Panginoon, lalo na po sa mga panahon na ito. At yung paniniwala po natin sa Diyos ay mahigit po yan at dapat mangibabaw sa ating mga takot, mga anxiety, at ang ating pag-asa ay palaging mangingibabaw sa mga ating nararamdaman na kalungkutan, at ang ating pagmamahal po ay kailangang mangibabaw sa lahat po ng mga personal na pagkagalit o pagkamuhi sa kapwa. Iwasan na po yan dahil ito pong panahon na dapat lalo magmahalan, at yung personal na mga interest po ay dapat mangibabaw ang pagmamahal sa ating mga kapwa. At ako po ay babati muna sa isang happy birthday po kay Aling Rosalina de los Reyes. Si Aling Rosie po ay binabati ko ng belated po na 62nd birthday. Happy birthday po, Ma'am Rosie, taga-Hupi po, Santa Cruz. At nagpapasalamat po ang mga Marinduqueño na kayo po ay umubog ng mga anak, lalo po si Dranreb na siya pong action officer natin po dito sa ating Governor's Hour na tumutulong po sa ating mga kababayan. Salamat po sa pagpapalaki at paghubog ng isang napakagaling na anak, matalino, masipag at talaga nagmamalasakit po sa kapwa. So, idadalangin po namin, Ma'am Rosie, na patuloy po ang inyong good health at kayo po ay palaging happy at lagi po kayong pagpalain ng Panginoon Diyos at ibigay lahat ang kasaganahan at lahat ng benepisyo para sa inyo. Happy birthday, Ma'am. 62nd birthday. At ito nga po ang pag-uulat po natin. Noong September 13 po ay diniklara ko po na special non-working holiday dahil yan po ay nakasaad sa pass. At nagpunta po ang gobernador nyo sa Torrijos at nandun po tayo sa misa na inoffer sa ating mga bayani na iba'y pumanaw dahil sa laban na yon, pero napagtagumpayan po ng ating mga pagagaling na mga Marinduqueño dyan po sa Pulang Lupa, Torrijos. At every September 13 po ay ating inaalala yan, sinisilibra. Kaya pong inyong gobernador nagpunta po doon sa Pulang Lupa at nag-offer po tayo ng mga bulaklak para sa ating mga bayani na pinakita ang sobrang katapangan at ayan po ay isa sa mga iilang panalo ng mga Pilipino na mga sundalo laban sa mga Amerikano. At ang ating bayani po dyan ay si Colonel Maximo Abad. Kaya po yung ating PNP office or compound dyan sa Buwak po ay nasa pangalan niya in honor of Colonel Maximo Abad. Pero marami po mga tumulong sa kanya. Si Presidente o Mayor Lucio Quinto ng Torrijos po ay isa ring bayani yan at siya po ay lolo ng ating mayor doon, si Mayor Lorna Quinto Velasco. At katulong po siya doon sa paggapi ng mga
sundalong Amerikano na pinangungunahan po ni Sergeant Devereaux Shields. Ano po? At doon po natin inalala at atin pong sinabi na maging ehemplo sa isang labanan po, katulad ng laban sa COVID-19, ay kailangan po ay nagkakaisa. Ano po? At hindi mananalo ang mga Pilipinong sundalo doon kung hindi po sila nagkakaisa. May kanya-kanya po silang partisipasyon. Kahit po yung mga ordinaryong residente sa area ay tumulong, at mga magsasaka, at yung ating mga sundalo ng ating guerrilla, ano po, diyan sa Marinduque, ano po, ay nagtulong-tulungan para magapi po ang talagang mas superior na Amerika na mga sundalo, ano po, at magaganda ang mga baril nila, mas modern po sa atin. At nakita po yung galing at yung pagka-innovative, ano po, maganda po yung kanilang mga estratehiya. Kaya kahit po tagal ng ilang araw ang labanan ay natalo rin po ang mga Amerikano dahil nga po superior ang kanilang weaponry, ano po. So atin pong gawing ehemplo itong sila Colonel Maximo Abad, at nagpakita rin po ang ating mga kababayan dyan sa Torrijos at Santa Cruz ng mga pagsakripisyo. At nung natalo nga po ay nagalit ng gusto ang mga American government, kaya ay pinahirapan po ang ating mga kababayan dyan sa Santa Cruz at Torrijos, at talagang hinigpitan po sila, at marami pong restrictions, at hindi naman po nila sinabi kung nasaan si Colonel Maximo Abad, kahit talagang pinahirapan po sila itong mga American soldiers na bumabawi po, ano po, medyo mga pilyo rin. Pero itong si Colonel Maximo Abad, nakita niya po yung paghihirap ng ating mga taga Santa Cruz at Torrijos, ay sumurrender na rin po, at nakulong po siya. So yan po ang mga bayani po natin, at alalahanin po natin yan. Noong September 14 po ay umattend naman ng inyong gobernador dito sa meeting sa Department of Budget and Management. Diyan po diniscuss yung dating IRA na ngayon po ay National Tax Allotment. Ano po? At alam niyo naman sa 2022, dahil po doon sa kaso na Mandanas versus Ochoa at Garcia versus Ochoa, na ang inyong gobernador nung dating justice po sa Supreme Court ay siyang gumawa ng isang concurring opinion na talaga pong nagdahilan ng base sa pagbibigay ng mas mataas na IRA ngayon. Ay yan nga po ay matutupad sa 2022. Kaya nga po magkaka-additional tayo po ng mga 311 million dito sa kaban po ng probinsya. At yung mga munisipyo po, mga ilang milyon malalaki rin po ang kanilang matatanggap. Ano po? At susunod po ay bibigyan natin yung eksaktong amount. Ano po? Pero yung mahina po siguro mga 60 million pataas po yan. Mga bawat bayan po. At itong mga barangay po ay mga milyon din po ang matatanggap. Ano po? Meron yung malaki-laki pong area. Ay parang mga 4 to 5 million po matatanggap natin mga barangay. Nakita nyo naman po ay yung ating sinulat na Mandanas versus Ochoa at Garcia versus Ochoa ay makakatulong po sa ating mga 218 barangay. Ano po? Tataas po ang kanilang dating IRA ang tawag, ngayon ay NATA na po, National Tax Allotment. At makikita po natin na marami pong mapapaggamitan yung malaki-laking increase po na ibibigay ng national government dahil po sa ating desisyon dyan sa Mandanas versus Ochoa. Ano po? So magandang balita po yan, at yung mga municipal governments at barangay governments po ay pag-aralan yung paggawa ng budget, at tingnan nyo kung paano maigagamit yung pera para sa mas mga pangangailangan ng ating barangay. At alam niyo naman po, marami talaga mga suliranin ngayon at mga problema ang ating mga iba't ibang barangay governments, municipal governments at ang provincial government. Ano po? Gamitin pong mabuti. Noong September 15 po naman, ang inyong gobernador ay nagpunta po dyan sa inauguration ng Torrijos Municipal
Police Station. At nandun po ang Mayor ng Torrijos, si Mayor Lorna Quinto Velasco, at nandun po ang Vice Mayor, si Ricky de Galicia, at nandun po ang mga konsihal, si Joel Cruzado, si Primo Pamintua, si Iday Pastrana, Edmond Prias, Fred Rosales, at nandun po, of course, ang guest of honor, General Nelson Bundo, yung Regional Director ng PNP ng Mimaraupa, ano po? At nandun din po si Colonel Wilson Santos D6 at yung mga iba pa pong mga opisyales ng regional regional office ng PNP at ng ating Marinduque PNP. At nagsalita nga po si Mayor Lorna Quinto Velasco at pinasalamatan si General Bundok. Nagsalita rin po ang inyong governor at sinabi natin na napaka-importante ng bagong police station na ito ng Torrijos. Napakaganda po. At sabi ko, yung mga pagbutihin lalo, ang magandang serbisyo na binibigay ay pagbutihin pa lalo at paigtingin pa ang magandang serbisyo. And of course, sinariwa po natin yung pagtuloy ng insurgency-free na status ng Marinduque. At yan po ay coordination din ng PNP at ng Army. Ano po? At second safest province po tayo sa buong Pilipinas. At sabi ko nga po, gusto ko number 1 po tayo, ano po, sa peace and order. At drug-cleared province po tayo. At sabi ko, kung kayang gawing drug-free province ay piliting makamit. No po? Wala namang imposible, sabi ko. So, nanawagan po tayo sa PNP. Sabi ko po, sa PNP Marinduque ay pagalingin pa ang mga skills, yung mga pamamaraan, yung pag-acquire ng knowledge sa mga bagong proseso o estratehiya at mga bagong mga devices or equipment na makakatulong po sa pagpapabuti lalo ng peace and order dito sa Marinduque. Importante po yan kasi mga babayan, pag maganda po peace and order ay talagang magpupuntahan po ang ating mga turista na talagang isang malaking revenue sa atin pag nagbukas na po ang ating pintuan at wala na po ang COVID. At mga negosyante rin po ay makita niyo magdadaratingan po yan. Ating sinisimulan at inaano po ang yung economic zone na ating gagawin. Ano po? So, nandyan po tayong lahat. At maganda po ang peace and order. Datingan po lahat yan, mga turista at mga investor. Ano po? Noong September 16 po ay nagkaroon naman po ng briefing ang provincial election supervisor ng COMELEC at kasama po niya yung 6 na municipal election officers at sinabi po nila kung ano ang mga timelines, kung kailan po kailangan mag-file ng mga candidacies, kung ano po yung mga date ng substitution, yung yung start ng campaign sa national, start ng campaign sa local, at yung mga proseso pa po. At sinasabi naman nila na talagang marami pa pong ilalabas na mga resolution ang COMELEC dahil iba nga po itong panahon na ito dahil sa COVID at i-announce na po nila oras na mapagtibay na po ito ng Commission of Elections, Commission on Elections. So, yan po, maghihintay po tayo. Yun naman pong gustong lumahok sa halalan at gustong magserbisyo ay kung hindi kayo nakaabot ng briefing ay bukas naman po ang tanggapan ng ating provincial election supervisor. Ano po? At noong September 17 naman po ay bisita natin si General Rowan Tolentino na head po ng Southern Luzon, except Palawan. Ano po? At dumalaw po sila at kasama po si General Norwin Tolentino na chief ng infantry battalion. At napag-usapan po namin yung insurgency rito at inassure po natin na talaga namang todo po ang suporta natin sa Army at gusto po natin talaga na hindi tayo mapuntahan at matirhan ng mga taong galing sa bundok na iba po ang ideolohiya sa
pamamaraan ng pamamahala sa gobyerno. Ano po? So maganda po yung bisita at inassure po tayo ni General Tolentino na tutulungan po tayo ma-maintain ang peace and order dito at hindi po tayo ay mabahiran ng mga problema sa insurgency. Ano po? At noong September 18 po ay namigay po tayo ng mga native chicken po. Sabado na po yun. Mga mahigit pong 750 native chicken. Binigay po natin sa 37 barangays sa Mugpog. At yan po ginawa sa COVID court ng Mataas na Bayan. Salamat po kay Speaker. Dumaluboy siya po doon. At nandun din po ang ating majority floor leader, si Adeline Angeles, na anak po ng Mugpog. At nandun po, of course, ang kapitan ng Mataas na Bayan, si Kapitan Philan Muhi. Ano po? At yun nga po, nakakatuwa naman po at mapagbigay tayo ng maraming native chicken na magagamit po ng ating mga kababayan, lalo po sa panahon ng pandemya na ito. Nung araw din pong yun ay nagbigay si Speaker ng 5 concentrators pa po. At kailangan po yan dahil po kailangan madagdagan ng ating ibibigay na mga tulong sa oxygen po sa ating mga kababayan na nahawa po sa COVID-19. Ano po? Tapos po nung turnover ng 5 concentrators at iba pa pong mga supplies ay nagpunta naman po kami sa Kawit National High School at doon po ay inanaugurate namin yung 2 classrooms at makita po natin napakaganda ng pagkagawa at pinasalamatan po natin si Speaker Lord Alan Velasco at ang DPWH Marinduque, si Acting DE Evelyn Tuartuliano sa pagkagawa po ng napakagandang classroom dito po sa Kawit National High School at sinabi naman po na atin na provincial government ay handa po tayong tumulong sa ating pagpapadami ng ating classrooms pa. Ano po? At dahil nga po ay may kakulangan po ang mga classrooms talaga at tumadami po ang ating mga estudyante sa Marinduque. Ano po? At sa hapon po ay namigay din po tayo ng mga bisikleta sa Binavista. So ayan po, mga 75 po yan. At ang sa Mugpog po naman ay 185 bikes. Ano po? So ayan po, kailangan po yung magamit din sa panahon ng pandemya. Alam nyo ngayon, mahirap pa rin yung pagsakay. So napakaganda po ng mga nagbibisikleta tayo at ayan po yung mabuti rin sa kalusugan, nakakapag-exercise. Kailangan po malakas ang katawan natin para malabanan po itong ating kalabang COVID. Ano po? At ito nga po naman ang sitwasyon dito sa laban sa COVID. Ito po yung COVID tally. Ano po? Ito pong September 17, ano po, ay meron tayong 2,460 na cases at syempre po may mga nadadagdag. Yun naman po yung total simula pa po nung March 2020. Ano po? At alam niyo naman ay nakikita niyo rin kahit sa buong bansa po talagang umaalsa po ang mga bagong kaso. Talaga pong medyo lahat po ay tumataas. Sa iba't ibang lalawigan po ay tumataas, pati po sa NCR. Ano po? At ito ay dahil daw dyan sa ating mga variants, lalo po yung Delta variant. Ano po? Dito naman po sa active cases, ano po, nakakita po tayo ng pag-improve ng ating treatment at management po ng mga nahahawa na ating kababayan. Kasi nga po nung September 14 ay mga 376 po yung ano po, yung active cases, 376. Tapos po ay noong 15 po ay bumaba siya ng September 15 po ay 333 na lang. Tapos po noong September 16 ay 380 na lang po.
At ngayon po ay bumaba po ng 292. So, nakikita po natin ng maraming recoveries din at sana po ay tuluyan ng bumaba itong dami po ng mga infected na ating mga kababayan. At karamihan naman po dito ay mga mild to moderate. Yung mga severe to critical ay ating pong ginagamot dito sa ating facilities ng provincial hospital. Pero yun nga po, mga kababayan, nakikitaan po na yung medyo sinasamang palad, ayun po yung halos talaga pong masamang-masama na yung kondisyon. Pani po ay nananawagan tayo ulit na pag may simptomas pa lang ay mag-report na po sa doktor, sa BHERT, sa Municipal Health Office o mga doktor po natin sa 3 hospital, Torrijos Municipal Hospital, Santa Cruz District Hospital at Marinduque Provincial Hospital. Iba po yung maaga-aga pa ay nagagamot kaagad. At kompleto na po naman tayo sa mga gamot except lang po yung tocilizumab. Medyo talagang wala na hong mabili niya. Pero panay po tayo ng order ng mga gamot na pangangailangan. At yun na nga po ay marami na rin tayong concentrators. Lalo po yung mga pinamigay ni Speaker Lord Alan Velasco. At marami na rin po tayong nakukuha na oxygen tank, at marami pang in-order tayo, kaya lang po talagang kahirapan po ngayon ng oxygen tank. Pati po yung pag-refill ay may kahirapan. Kaya po ginagawa po natin ng paraan na talaga po dumidiretso na tayo sa mga may-ari po nitong mga planta para po tayo masustentuhan ng ating pangangailangan sa oxygen. So, yun nga po, inuulit ko lang, pag may simptomas na ho, ay mag-report po kaagad. Kasi po ay deadly po itong ating kalaban, itong mga variants. At makikita nyo po, 4 na variants po ang makikita sa Marinduque. Yung alpha po ay nakakitaan na ng 6 na kaso. Yan po yung galing sa England, yung alpha na variant. Yung beta po ay galing yan sa South Africa. 22 po. Deadly na nga po yan noon ito, mas mabigat po. Yung delta na mas magaling, mas mabilis makahawa at mas delikado na variant ay 47 na po ang kaso. At yan po ay sa mga local transmission. At yung Theta po ay may 2. Yan po yung parang Philippine variant. So, 292 active cases. At ito naman ay pinag-aaralan natin po bayan-bayan kung ano nangyayari at sinusuportahan naman ng provincial government po itong ating mga MHOs, yung ating mga sa municipal TTMF. At yung buwak po dati nung September 12 ay 120. Noong September 15 po ay bumaba na po ng 93. At noong September 17 po ay 80 na lang. May malaki po silang TTMF dyan sa Don Luis Hidalgo School. At maganda naman po ang facilities. At gumaganda naman po. Bumababa na po ang active cases. Sa Gasan po ay dati po ay 57 noong September 12. Naging 53 po, bumaba noong September 15. Pero po nitong September 17 ay naging 70. Medyo alarming po yung pagtaas. So kailangan tutukan po ito dahil pangalawa na po ito sa maraming active cases. Ito naman pong Binavista ay dati po ay mga 18 lang yung kanilang active cases. Noong September 12 po ay 63. Noong September 15 naging 67. Pero ito pong September 17 naging 57 na lang. At mukhang pa-improve na po yung ating sitwasyon doon. Sa Mugpog po ay 37 po noong September 12. Noong September 15 ay naging 38. At bumaba naman po nitong September 17. At alam ko po ay mahigpit din dyan sa Mugpog. At yan nga lang po ang daanan ng ating mga bisita at mga kababayan na bumabalik sa Marinduque at dahil sa Balanacan.
Yung Torrijos po ay September 12. Dati ay 37 po active cases. Tapos noong September 15 po ay 33. At nung September 17 po ay 29 na lang. At nag-i-improve po ng mabuti naman. Ang Santa Cruz po ay mataas dati. Halos 100 mahigit po ito. Ngayon ay 31 noong September 12. Noong September 15 po ay 18. At noong September 17 ay tumaas lang po ng isa, September 19. Pero kung atin pong iisipin na ang pinanggalingan po nito ay mga mahigit 100, ay tingin ko po ay gumaganda na po yung pag-manage nitong ating mga kababayan na naapektuhan. Ano po? At medyo naayos na po yung facility para sa mga nahahawa po. So, ina-accept po sa Santa Cruz District Hospital yung medyo masama-sama po sa moderate, baka yung moderate papuntang severe, ano ho? At doon naman sa Tamayo, meron po tayong PPMF doon, ano po? Ay may mga ilan po doon na nakalagay, mga mild to moderate. So malaki na po yung facility na ginagamit, 2 po. At nakikita po natin na matututukan namang mabuti, ano po? At ito namang mabakunahan po natin ay alam niyo po na ang total population natin ay 242,420. Pero yung ang census po, 2020, tumaas po yata ito ng mga ilang libo. Kaya ito po yung mga 249,000 na po siguro ito sa 2020 census. Pero kung yung herd immunity po ang pag-uusapan, yung 70% po ay nakatarget po yan sa 169,694. Although kung yung Delta variant po ang pag-uusapan, sabi daw po, ang mga 85 to 90% daw to ng population. So tataas pa po yung herd immunity kung ang titignan po ay itong Delta variant. Ano po? At meron na po tayong nakuha dahil po sa tulong ni Speaker Lord Alan Velasco at ng inyong gobernador. At meron na po tayong mga 103,240 doses. Ano po? Ng bakuna. Yung Sinovac po ay 72,000. AstraZeneca po, nakakuha tayo ng 12,240. Yung Janssen po, nakakuha tayo ng 9,000. At yung Sinopharm po ay may 10,000. Pero dahil nga po itong September, October, November, December ay marami pa pong darating na mga bakuna. So asahan niyo po na lalo pong dadami itong ating bakuna. At hinihiling ko nga po dito sa mga senior citizens, ano po, yung mga katribo po natin, ay talaga pong medyo mababa pa po nababakunaw sa senior citizen. At lumalabas po na halos 37% pa lang ng ating 28,985 na senior citizens. Yan po ang A2 po senior citizens. Ano po? 63% pa po ang hindi bakunado. Delikado po yun. At alam niyo po, halos 83% po ng namamatay ay yung hindi nabakunahan. Ano po? So nananawagan po ako sa ating mga kasama sa senior citizens. Kailangan magpabakuna ho tayo. Ano ho? Kayo naman ay uobserbahan ho naman ng doktor bago ho kayo bakunahan. At pag nalaman nyo na kung nandyan yung vaccination team, ay atin na pong magpabakuna. Ano po? Yan. So, yun na nga po, dito sa A1, meron po pong mga health workers tayong natitira, na kailangan pong mapakunahin yung 8%. Ano po, 8%, mga ilang daan na, mga 300 to 400, magpapakuna na po kayo. Kayo po dapat yung ehemplo, no? At ito pong may comorbidities, ay may 20% pa po na hindi nababakunahan. So, mga 4,000 pa po yun. Yung may mga sakit po ay kailangan magpabakuna, At wag po tayo magpa-uli-uli, kailangan mabakunahan. Ayun sa A4 po, mga essential workers, ano po? Marami pa po itong babakunahan.
halos 90% pa po. Yung A5 po, yung mga indigent, yung medyo nahihirapan po sa buhay, ano po, halos wala pong 1% na nababakunahan. So, ganun nga po mga kababayan, importante po na pagpabakuna. Ano po? At marami naman pong bakunang darating. Ano? Pag nalaman nyo ng ready na po kayo at magpalista po kayo. At kailangan pong ready na ho at meron pang substitution list. Ang tawag po lang, weak substitution list na nakasusunod na po yun pag hindi dumating yung iba. Ano po? So magpabakuna po, ito yung isang paraan para hindi po tayo matamaan ng moderate to severe to critical. Ano po? Yung mga mild po yan. Kahit mahawa tayo na bakunahan, mild lang po yan. Ano? At kayang-kayang gamutin. Pero yung mga hindi po nabakunahan, halos 83% po ng ating pumanaw ay walang bakuna. Ayan. So, ang total po ng second dose na nabakunahan ay 39,407 o 23% na po. 23%. Ayan. At medyo mahaba pa po ang ating tatahaking landa. 77% pa po ng herd immunity na 169,000. So, ganyan po mga kababayan, ang sinasabi ko po, importante pong magpabakuna. At alam nyo naman po ay magbabago po ang guidelines mga kababayan dito sa quarantine system. Sa NCR po ay pinapilot na po o nagpa-practice po sila dyan sa NCR. Ano po? At ito po yung i-implement na alert level system na either ECQ daw po yun o GCQ, dalawa lang po. Merong alert level 1, 2, 3, 4, 5. At yung alert level 5, yun ang ECQ. No? At yung 1, 2, 3, 4, yan yung magsisimula sa GCQ daw. Ayan. So iba-iba po yung mga kanilang mga pinagbabasihan kung anong level. Pag yung low transmission daw at mababa naman yung utilization ng mga hospital beds at saka yung ICU, ayan ang alert level 1. Maluwag-luwag po yan at mas marami pong nagagawa ang tao. Ano po? Yung alert level 2 daw po ay mababa yung transmission at pababa at mababa rin yung mga nahahawa. Pero yung total bed utilization naman daw ay tumataas. Yan. Iba-iba po Depende po sa case counts o yung mga number ng nahahawa. Yung alert level 3 po ay mataas yung nahahawa at tumataas din yung utilization ng total bed o hospital beds. No? Ayan. Alert level po ay mataas na talaga itong mga dami ng nahahawa. At mataas na din po yung utilization ng mga total bed na para sa COVID. Ano po? Yung alert level 5 na po, yan yung talagang grabe na po ang dami ng hawahan. At halos puno na po yung mga ating TTMF o yung mga beds para sa COVID. Ano po? So, eventually po ay may apply ito. Tayo po ay GCQ pa hanggang September 30. Ang mangyayari po nito ay magkakaroon ng granular lockdown. Yung mga critical zones lang po, yung local government na ang mag-decide doon. Ano po? At yung classification daw ay parang weekly, pwede pong baguhin. At yung close contacts po, ito yung sinasabi nila, ng probable or confirmed na COVID-19 cases ay mag-undergo ng 14-day quarantine. Ito po yung sinasabi nila. Ewan ko, anyway, pilot project pa naman ito sa NCR. Makikita po natin ang resulta. Ano po? So, ganyan po mga kababayan. At pagdating po ng Oktubre ay iba na po ang gagamitin nating sistema sa Marinduque at sa buong bansa. Ano po? So, tingnan po natin itong mga aksyon ng IATF. At ulitin ko nga po, ay patuloy pa rin po ang laban natin sa COVID, lalo po dun mga variants, yung Delta variant, Beta, Alpha at Theta. Ano po? At mag-report po ng sintomas para po hindi
malagay sa critical na kondisyon. Yun lang po at pwede na tayo mag-umpisa, kapatid na Rick, ng ating tanungan at mga question. Okay po. Doon po sa mga tumawag po kanina, napakarami na pong natawag kanina. Ito po, ngayon na po ang inyo pong time para muling tumawag at para inyo pong makausap ng personal ang ating minamahal na governor. Samantalahin po natin ito, sapagkat yun nga ni po ang isa sa mga objective nitong palatuntunan ito, ang mailapit po sa inyo ang tanggapan po ng ating ama ng lalawigan. Para madinig po ng personal ng ating minamahal na governor ang inyong mga suliranin, ang inyong mga problema, ang inyong mga suhestyon at ang inyong mga obserbasyon sa ating kapaligiran. Ayan, okay. So, unang caller, buena mano sa ating palatuntunan ngayong hapong ito. Anong pangalan niya? Magandang hapon po. Sa kabila. Opo, ay tinatrabaho po natin yan at palagay ko po naman ay makukuha natin yan sa PCA. Maghintay lang po tayo at tinatrabaho na po yan. Malamang po ay maigagrant na yan. Opo. Tinatrabaho na po natin yan at tingin ko po ay makukuha naman po natin. At hintayin nyo lang yung anunsyo at lalabas po yan. Opo. Okay po. Salamat po, Gob, Kuya Rick. Salamat po, Ari Marites. Okay, salamat po, Kamarites ng Barangay Hupi. Okay. Isa po pang ito ating tanggapin na rin yan, tawag na yan. Oo. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Gobernador. Opo, ano pong pangalan? Si Rick po muna ito. Ano pong pangalan, sir? Nelson Sapungan po, taga Kaigangan, Buenavista. Nelson Sapungan, Kaigangan, Buenavista. Okay po. Sige po, nasa kabiling linya po si Gob, ka Nelson. Sige po, salamat. Sige po. Sige po, Nelson. Opo, ano pa yung mga paglingkod? Magandang hapon po, Gobernador. Hapon po. Nelson, taga Kaigangan. Opo, sige po. Gusto ko sana po mag-alaga ng baka. Dalawa po kami ng pamangkin ko. Opo. Sige po, at ililisto po natin at alam niyo po depende sa supplyan at hindi po, ilalagay po natin yung pangalan niyo po at abisuhan po natin kayo pag meron na pong supply at hinihintay pa po natin yung ating at hintay lang po. Sige po, salamat po, tingnan po kayo. Question Gob. Magandang hapon po, Governor. Tanong ko lamang po, bakit po yung binigay mong chariot dini sa aming barangay ay ayaw ipagamit? Meron pong magapabakuna na walang masakyan na hindi daw po pwede at pang-emergency lamang daw po yun pwedeng gamitin. Pero pag sila naman ang nagamit ay kahit anong rason ay pwede nilang gamitin. Ganun po ba talaga yun, Gob? Salamat po. Well, yung chariot po ay binigay po ni Speaker niya sa barangay at ang tawag nga po dyan ay Emergency Response Vehicle. Pero siyempre po yan ay sa pagkaalam ko naman ay pwede naman pong gamitin katulad nga po doon sa bakunahan na ganyan. Kahit hindi po emergency, importante po yung mga bagay na yan. Pwede mo dapat magpagamit yan. Sa tingin ko naman po ay kung basta public service po at makakatulong sa kabaryo, ay dapat itong paggamit. Ano bang barangay kaya ito? Masalukot daw po. Masalukot daw po. Sige at mga tangguni ho at makausap. Okay po. Masalukot. Yeah. Okay po. Meron po tayong caller, si Marife Pantoja ng Barangay Lusok. Okay, magandang hapon po, Ma'am Marife. Po. Hello. Hello po. Yes po. Magatanong ka po kay Gob.
pwede po maghingi ng tulong kay Gob? Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Po, salamat po. Sige po, Aling Marife, ano po may paglingkod? Gandang hapon po, Gob. May hapon po. Gob, baka pwede po muna ako makahingi ng tulong para sa kapatid ko po, Sir Berto po, ha? Ano po yun? Pwede po namin po, gusto po namin pa-check up yung kapatid ko at gawa po siya po ay naka-quarantine ng 14 days, ay wala po maghanap po ay sa kanila. Ay may sakit po siya, ay wala po kami sapat na pera para ipagamot. Opo, ano pong pangalan ng kapatid? Opo, nyo. Berto Ano po? po. At ano po yun? Berto Pantuha po yung pangalan ng kapatid ko. Kavik, hindi ko nakuha mabuti. Anong first name? Berto Pantuha. Berto Pantoha? Roberto po. Roberto. Roberto. Oo. Sige, at papupuntahan ho natin. Anong sakit? Ay, masakit po yung, nagasasakit po yung ulo niya at saka po yung sikmura, hindi po makakain. Opo. Ay, wala Sige po. Nagamot yung kapatid ko. Opo. Nandiyan po sa Lusok, nasa Lusok si Roberto. Hindi ko kaya pwedeng dalhin nyo na lang dyan sa Santa Cruz District Hospital para ho matingnan ng mga doktor ho natin doon. Saan Santa Cruz po? Opo. Diyan po sa District Hospital. Opo. Opo, Nandiyan naman si Doktor, si Dr. Arlie Bertuccio, magaling po yun. Opo. May mga doktor naman po doon. At saka baka kailangan ng mga x-ray o mga testo, mabigyan ng test. Mabuti ho, ipadala niya. Hiramin nyo na lang yung chariot ng Barangay Lusok. Kung nahirapan ho kayo at may sakit, ha? Sige po, salamat po. Sige po, pero sasabihin ko rin po kay Dr. Arlie na may sakit po yung kapatid niya, ha? Aha. At po, sige po, salamat po. Salamat po. Okay, Ingat salamat po. Thank you. Po. Okay, isa pa pong text. Okay, text question. Pero bago rin text question na rin, ay mayroon na naman tawag tayong tatanggapin. Ipasok na natin yan. Hello, magandang hapon po. Hello po, good afternoon po. Opo, anong pangalan po? Si ano po ito, yung mama po ni Lawrence Malasmas? Ano nga ni po ang pangalan po ninyo, Mrs.? Si Cristalina po. Crisalina Malasmas, ng barangay? Pupi po. Ng barangay Hupi. Opo, may atanong ka po kay Gob. Ay, apaloob ko lang po sana yung yung inahingin tulong ng anak ko. Ano po yun? Ay, inahingi po sana po siya ng agamitin niya pang online na na gadget. Kung pwede po sana, kung hindi naman po okay lang naman po. Nasa kabilin niya po si Gob. Sige po, Aling Criselina, ano ang pangalan ng anak niyo? Si Lawrence Malasmas po, Gob, tumawag po nung last 2 weeks pa po. Lawrence Malaspas. Opo. Nahingi po pati siya ng nang aalagaan daw pong kambing para in case na natapos po yung pag-module niya, ay may aulahin daw po siya at malaki naman po yung ulahin namin. Humihingo ng kambing. Lawrence Malaspas. Nahingi po ba yan ng yun, ng pang-online niyang klase at online po man din ngayon, wala po ba yan naman ako sapat na kakayahan para bumili ng gadget niya? Ako po ba yan naman ay isang kasambahay lang? Ay, cellphone ho ang sinasabi niyo. Opo, kahit po sana mumurahin lang para makatulong sa kanya sa pag-online. Sige, nilagay ko ito dito at titignan natin kung saan kukuha ng pondo dyan, ha? At Halap po. sige, tulad ko na. Salamat po ng marami sa iyo. Sige po, Lawrence Malaspas, ha? Sige po. Malasmas po. Malasmas. Malasmas. Opo, Malasmas. Opo. Sige po, mga maaling Salamat po. God bless po. Marami pong salamat. Okay, isa pa pong text question. Gob, pwede ho bang medyo bawas-bawasan po yung requirements dun sa Presby Care pag mag-loan? Gawa po ng inahingan po ng Mayor's Permit, Business Clearance, Barangay Permit at Tarpaulin. Paano naman po yung katulad namin na gaumpisa pa lamang pong magnegosyo kaya nag-loan? Wala pa pong Mayor's Permit at Tarpaulin. Paano po ba yun, Gob? Sana matulungan mo po kami. Salamat po.
Hello, Gob? Ayun. Sandali po at naputol po. Nawala po tayo sa... Sandali lang ha. Bakit nawala tayo? Nawala si Gob. Sandali ha. Sandali po. Okay po. At sandali po at nawala po. Naputol po ang ating komunikasyon kay Governor. Pero maya-maya po babalik po natin ano ha. Pero tanggapin po muna natin na rin tawag. Gob, naputol po. Opo, balik po tayo sa Himpapawid. Opo. Rick, nakatlo sa isa eh. Rick. Opo. Rick. Yes po. Rick. Yes po. Dinig ko po kayo. Hello. Yes po. Rick. Opo. Hello, Gob. Rick. Aha. Nadidinig po ninyo ako? Medyo mahina eh. Sige, tarinig kita. Sige, okay. Opo, oho. Oo. Nakat doon sa ating isang line. Oo. Nakat nga po. Oho. Pero, tuloy po tayo. May caller po tayo. Hello, magandang Sige. hapon po. Magandang hapon po. Si Emmaline Dison ng Matalaba. Ayan, nagatanong ka po. Gob, nadidinig mo po siya? Oo, narinig ko. Aha. Emmeline, nasa... Magandang hapon po. Opo, sige po. Nasa kabilang niya po si Gob. Ako po sana ihingi ng tulong sa inyo kung pwede po. Oo, Kasi yung ano anak ko yun? Yung anak ko pong grade 6 ay ang hirap po ng module ay wala po kaming magamit na cellphone maayos-ayos. Oho, mahirap yung module. Ano ba ho yung modular yung sa inyo. Pero pwede rin mag-online. Opo. Oho, kailangan nyo ng cellphone. Oho. Sige, ano pangalan ng anak niyo ho? Emerson po. Emerson Dison. Opo. Kamusta naman ho yung internet dyan sa Matalaba? Okay naman po. Malakas yung internet. Sige po, kayo'y aabisuhan at hanap tayo ng pondo kung saan natin makukuha itong pambili ng cellphone. Sige ho, Aling Emmeline, ho? Salamat po. Okay po. Salamat po. Opo. Salamat, Aling Emmeline. Ayan, o. Gob, uulitin ko lang yung tanong ng isa nating texter. Pero bago yan, caller muna tayo. Ayan, ipasok muna natin itong caller na ito. Hello? Hello sir, good afternoon po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Si Aida Villanueva po. Aida Villanueva. Opo sir. Ng barangay? Lusok po. Okay, oho. Magtatanong ka po kay Gob. Opo. Sige po. Good Sige ho, Aling po. Aida. Natanong po, Aling Aida. Good afternoon po Opo. sir. Ano may paglingkod ho? Sir, magtatanong lang po sana ako kung pwede pong makahingi kami ng kaunting tulong. Kasi po kami po ay balik probinsya dahil po nawalan po kami ng trabaho mag-asawa sa Manila. Isang taon na po kasi kaming walang trabaho pero hindi rin po kami nakahingi ng tulong ng galing ng balik probinsya program po. Kasi sayang yun. wala na daw po sir yung dati. Yung dati daw po ay yung balik probinsya. Noon pa daw po last year. Pa daw po yun. Hindi po kami nakaabot. Ngayon po sir, wala kami trabaho mag-asawa ngayon. Kailangan po namin ng pinansyal. Tapos meron po kami sir na adikha na 4 na makina. Pero wala po kami pang tustos pambili ng mga tela. Kaya kung pwede po sana, mahingi po kami ng tulong puhunan. Na pwede po namin halimbawa sir, utang lang po o kaya po tulong para po makamubon kami sa aming buhay. Ngayon, napakahirap po talaga sir, pati bahay po namin. Hindi po namin naipagawa noon. Bumagyo pa po noon na nagiba po ang bahay ni nanay ko. Oo, ay dapat pinalis na ho yan. Meron tayong ibibigay na ayuda dyan. Ano pangalan ng nanay niyo ho? Ano po, Pining Piedad po. Pining? Opo. Binigyan po Ano siya yun? sir binigyan po siya sir ng Santa Cruz, ng munisipyo ng Santa Cruz ng halagang 7,000 po na hollow blocks. Pero yung pong dubong at saka yung mga para makatayo po yung bahay, hindi po naitayo. Pero sa ngayon po, yung natitirang
namin na binigyan ng kumpanya sa amin nung last na pauwi na kami dito, siya po namin ginamit para po may materhan kami. Pero sa ngayon po, wala po kami bintana, walang pinto. Ang sabing laan po namin ay trapal. Kaya po kami nahingi ng tulong sana para po pag nakapagtrabaho kami o kaya nakapanahi kami, ay makakabili po kami ng sabon ng pinto, bintana, at saka pa-flooring po ng sahig. Wala po talaga kami sir pang negosyo dito at saka po wala kami kabuhayan. Baka po sir pwedeng makapasok din ng trabaho yung asawa ko. Kasi po kami po ay mag-isang taon na rin dito. Wala po talaga siyang mapasukang trabaho. Kahit po construction, kahit ano po sir. Anong alam na trabaho ho niyan? Maalam po siya sir mga mananahi, mga kortina, kumot, kung ano-ano sir mga dahiin. Tapos po sir, hindi po siya mag-construction. Kaya lang po sir, kahapon nag-construction siya. Nawasak po yung kamay, gawa po yata ng simento kasi hindi po masyadong sanay sa takwan. Pero kaya din naman po, sir. Opo, naghahanap na po kahit buhay sa munisipyo, kahit buhay sa palengke, kahit ano sir trabaho, hindi naman po siya nang hahanap ng ibang trabaho. Ano pangalan ng mister mo? Nelson Diaz Achas po. Nelson Diaz Achas. Diaz? Achas. Ano yung apelyido rin? Atchas daw po. A-C-A... Achas. A-T o A-C? Ah? A-C-H-A-S. S. Yun, oh. Parang akhas sir, akhas po. Parang ahas. Opo, parang ahas. Sige ho. Anyway, nandiyan naman yung number nyo. Ibigay na lang lyric sa amin ho. Para kay mahanap ng tulong. Kahit sa puhunan o sa trabaho. Sige ho, Aling Aida. Naintindihan ho namin ang sitwasyon nyo. Opo, sige po. Thank you po sir. God bless po and more power. Salamat po. God bless po. God bless. Opo. Aling Aida, tatawagan ka po ng action officer mamaya. Opo. Thank you po sir. Thank Okay you po. po. Thank you. Marami po sir. Okay po. Ayan, si Ka Aida. Ayan, okay. Pagpatuloy ko po gobyering naputol na text nitong ating kababayan. Pero meron naman tawag. May tawag na naman. Sa tawag po muna kita. Oo. Sige. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Rick, tsaka Gob. Opo, ano pong pangalan, sir? Pedrito Quijano po. Nang barangay? Barangay San Antonio po. Pedrito Quijano ng Barangay San Antonio. Sige po, ano pong katanungan mo po kay Gob? Ay, Gob, tanong lang ko po sa kung kailan po bigay yung kambing na na-request namin sa inyo. Oo, at may proseso lang pero darating yan, kaibigan. Hintayin natin. Opo. Saka saan po kaya saan po kaya po ninyo? Pag dumating na yung supply ay dadali naman yun dyan Maabisuhan ka, Opo. Sige po. Sige na, nilagay ko rito yung kambing para sa'yo, kay Pedrito, ha? Salamat po. Sige, salamat at ingat, ha? Okay, salamat Pedrito ng San Antonio. Magandang hapon po, Gob. Concern ko lamang po sa mga requirements ng Presby Care. Pwede ho ba ninyong babaan ang requirement? Inahingan po kami ng Mayor's Permit, Business Clearance at Barangay Permit at Tarpaulin. Ay paano po kami mag-produce noon ay hindi pa naman po kami gaumpisa ng negosyo. Ngayon pa lamang po gaumpisa dahil mautang kami. Salamat po. Yung naman po, yung barangay permit ay nandyan lang naman sa barangay nyo. Palagay ko yung yun. Pero ang maximum mo yata ay 50,000 pag barangay permit lang ang gagamitin. Ngayon, kung may makukuha na kayong mayor's permit, ay yun mas malaki ho yun. Maabot na 150,000, 200,000, ganyan po yun At kung mataas-taas pa po doon, ay yung registration na po sa BIR. Kailangan registered po sa BIR at meron na po mga hihingi. Mga income tax na po yun. Pero kung barangay permit, ay sana po ay kumuha na lang po kayo dyan sa barangay para kung
Ang kailangan nyo lang ay mga 50 mil, matutulungan ho kayo, ho. At makipag-ugnayan na lang ho dito sa amin, at sana ibigay niyo pangalang Kerry para ho matulungan kayo. Si Miss Alma Timtiman po, ang chief ng PESO po, ang nag-handle yan. At talaga naman po tayong tumutulong dito sa Presby Cares. Yan po kasi yung COVID-19 assistance to restart the enterprises, no? Kaya cares. So, sige po at kumuha lang ng minimal na requirement ho. Yung tarpaulin lang, kami na, ako na magbabayad ho niya, yung ibang requirement, no? Yung maliliit lang, Pero yung mga ganyan bagay naman, kayo na po ang kumuha dyan sa, barangay. At alam niyo naman yung mayor's permit, usually, January ho kinukuha. Pero kung bandang December, dyan ho, mag-apply na kaagad para unahin niya muna yung maliit na loan. Tapos yung susunod to, pag malaki-laki, di meron na kayo, kailangan trabahuin lang ho yung mga permit, ha? Sige, ha? Okay po, oho. Si Aling Edita Narsoles, naputol po yung linya. Mamaya po, tumawag po kayo, naputol lang po yung linya. Naka-standby kasi siya, naputol. Pero may ibang pumasok, sino are? Magandang hapon po mo. Magandang hapon po, Governor. Ano pong pangalan? Si Rick po ito. Si Conching po ng Alobo. Conching, ano pong last name? Conchita Manuel. Conchita Manuel ng Barangay Alobo. Nasa kabilang linya po si Gob sa katanungan po ninyo. Opo. Sige po, Salamat Aling po. Consing. Opo. Yung Governor, dadagdag po. Opo, magandang hapon po. Opo. Yung asawa ko po, wala na pong kakayanan. Hingi ko po Yung sana anak- hingi ko po sana ng kaunting ayuda sa iyo. Sa anak niyo po? Sa asawa ko po. Sa asawa niyo? Ano pangalan nung asawa? Choy Manuel po. Choy Manuel. Leonardo po sa last name. Yun na, ano ho? Leonardo Manuel. Leonardo Manuel, Anong klaseng tulong kailangan ho? Kasi po siya, sir, siya po ay may kapansanan, napunta po sa dagat ay wala na po siyang kakayanan. Gusto ko po sanang humingi ng kaunting ayuda. Anong klaseng ayuda ho ang kailangan siya? Ano yung kapansanan ng mister niyo? Yung po ay disabled, maliit po ang isang paa, tapos yung isa po ay malaki. Ibig sabihin, nag-athlete lang po siya sa dagat, wala na po siyang kakayanang maghanap buhay. Ako po ay nag-ano lang po, kung sino pong nagatawag sa akin magpaupa, di yung po napunta po ako. Opo. Ay, sige Opo, po. At kayo naman may cellphone kukontakin na lang ho kayo ho at tingnan ho natin kung paano magandang paraan na maitulong sa inyo. Meron naman ho mga benepisyo yung PWD. So, anuhan ho natin. At tatawagan na lang po kayo ho. At tingnan natin paano kayo matutulungan na maganda ho. Maraming salamat po, sir. Sige po, Mama Conching. Opo. Salamat po. Ingat po. Opo. Okay, maraming salamat ka Conchita. Okay. Post naman po ito ni Maria Victoria Cabillos. Magandang hapon po, Gob. Pwede po ba makahingi ng tulong? At ang mga anak ko po ay pauwi dito sa Marinduque. Ay andun pa po sila sa Talaw-Talaw. Hindi po sila makauwi at wala po silang travel coordination permit. Ano po ang gagawin? Sige po, kukontakin na lang po at ito i-text no, ha? At Ito, ipahatid mo na lang kay Dranreb ng matulungan. Ha? ito po ay post, Okay. ito po ay post na dito sa ating FB Live. Maria Victoria, baka nakikinig kayo, ay paki-PM mo po sa amin ang contact number ninyo para ma-coordinate kayo ng action officer po ng ating governor. Pakisuyo po. Ano daw apelyido, Kari? Ano apelyido? Cabillos. Cabillos po ang apelyido nitong nag-PM. Maria Victoria. Opo. Double L. Sige, Yes po. okay. Okay po. Okay, meron po tayong caller. Hello.
Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Joy Posas ng Tamayo. Ayan, o. Opo. May tanong ka po kay Gob. Ay, gusto ko lamang pong humingi ng tulong para po dun sa tita ko. Siya po ay naka-confine po ngayon din sa Santa Cruz Hospital po. Ano pangalan? Anong pangalan ng tita mo? Irene Baligwas po. Irene Maligwas. Baligwas po, Baligwas. Maligwas. Oo. Ano sakit? May COVID ba siya? Siya po ay, sabi ay, nag-positive daw po siya sa COVID. Tapos ay naging negative, dinala po din sa Banahaw, nag-home quarantine po sila. Tapos ay nahihirapan po siyang huminga. Bali, ang dami na pong oxygen na nabili para po sa kanya. Ay ngayon po ay sinugod po ulit sa ospital at nahihirapan daw pong huminga. Hindi na po kaya ng oxygen. Okay. Sige, tatawagan ko si Dr. Ali mamaya ho at tingnan natin kung anong mabuting magagawa ho. At, sige po. Sige po, Irene Maligwas. Sige, Joy. Baligwas po, Baligwas. Sige po, salamat po. Baligwas. B. Baligwas. Baligwas. Sige, Joy. Sige, tatawagan ko mamaya ha. Sige. Sige Thank po, you. salamat po. Okay. Salamat po ng marami. Sabi naman po ni Florante Pereda, Governor, follow-up lamang po kailan po kaya yung operation ng dialysis center natin. Ang dami na pong taga-atin na ina-dialysis dito sa Lucena City. Salamat po. Oo nga eh. Ano ang pangalan niya? Florante For Florante Pereda. Pereda, oo. Aha. Yung pong dialysis ay pinapatutukan po natin dahil yung meron pa pong i-install na sa mga osmosis ho eh. At yun na nga ho, pinapaapura ko talaga at alam natin ang sitwasyon. Ayan yun, tinututukan ko po yan at talagang sabi ko dapat maging operational. Pero ano lang ho, pangunawa dahil alam niyo ito pag kumuha ng lisensya ho ay talaga pong napakadami pong requirements eh. Pero tinututukan naman po, katulad po ng molecular laboratory, may mga kailangan pa daw baguhin. Ang dami ho nilang requirements. Pero hindi ho rason yun eh. Sige ho, tinututukan ho natin at alam po natin kung gaano ka-importante itong dialysis center. Katunayan nga ho, katulong po natin ng Rotary Club of Marinduque dyan at nagpapasalamat naman po sa mga Marinduque Rotarians at sila po ay nag-donate ng 2 pang dialysis machine. Ano po, magiging 10 po yan. Kaya lang nga po ay may mga i-install pa pong mga requirements at kailangan i-comply. Sige po, pinapaspasan po natin at ibinisan po. Sige po. Okay, salamat po. Yan, caller pa rin tayo. Si Aling Edita Narsoles, yung naputol kanina. Ayan, nagbabalik siya. Gandang hapon po, Ma'am Edita. Hello? Teka lang. Ka Edita? Hindi siya maano. Hello? Hindi siya, hindi. Siya ano. Oo. Sandali ha. At, yun. Hindi siya nag-ano eh. Ayun. Hello? Sandali ha. Ayusin mo muna yan. At, ayusin mo muna yan at nang kwan. Ayun. Yun. Okay, Ka-Edita. Hello? Yun, oo. Ka-Edita? Dinig mo po ninyo kami? Hello po. Oo. Ba't di siya nakakarinig? Hello po. Yun, oo. Ayun. Yun, oo. Sige po, kahit dito, narinig po. Ano po may pagding ko? Sa anong barangay? Sa Masagisi po ako nakatira, pero nandito po kami sa Tarayot naka-quarantine. COVID ho kayo. Oo. O, kamamatay lang po nung asawa ko ng 16. Oo, naku, condolence po. Diyan ho sa Tamayo, Po. O, ano ho lagay nyo dyan ho sa Tamayo? Medyo okay naman po kami mag-ina. Nandini po kami mag-ina. Kaming 3 po. Okay. Pagaling na ho kayo siguro. At kamusta naman ho ang lagay dyan? Okay naman po. Inaasikaso naman po kami ng mga nurse dini. Mabuti po. Opo. Actually, pumasal nga po ako dyan at sinasabi nila natututukan naman daw po eh. Ano po yung mapaglingkod, Aling Edita? Ang gusto ko po sana, God, matulungan mga ibinta ko po natin baboy sa amin para pag-uwi namin.
Meron po kaming panggastos. Opo. Bapi sa amin. Wala pong nabili, wala na po kaming magagastos. Paglabas namin. Opo. Anong klaseng baboy po ito? Yung native pig o yung ano po? Yung hapap po siya, yung puti na hapap po. Yun lang po talaga, napakahiling-hiling ko po. Wala na po talaga po kaming panggastos. Gob. Papatawagan ko kayo, ha? At saka po, sana po may ahilingin po ako sa inyo na sana po si anak ay maging scholar sa MC. Oo nga po Opo. Sige po, tatawagan po kayo. Nandiyan naman yung number niyo. Ha? Kailan mo kayo lalabas dyan sa Tamayaw? Hindi ko pa po alam. Ilang araw pa po kami di. Kailan lang po kami. Kailan mo kayo nagsimula dyan? Parang 16 po, pakalibing po nung asawa ko, nandini na po ako ng 16. 15? Matagal pa ho yun. Sa katapusan pa ho kayo makalakpas pa ng katapusan. Sige po, at sige, kukontakin ho kayo para magawa ng paraan ho. Yung apat na baboy po nyo. naman po, paglabas namin, dinin mag-iina, mayroon po kami panggastos. Sige po, papatawagan ko po kayo. Opo. Sige po. Opo. Salamat po. Sige po, at mag-ingat po din dyan at uminom ng mga gamot na binibigay natin. Sige po, at condolence sa asawa niyo. Condolence po. Opo. Okay po. Maraming salamat po, Aling Edita. Okay. Isa pa pong concern, magandang hapon po, Gob. Ako po si Bogs Quindosa. Gusto ko lang pong ipaalam sa iyo na talagang may nakakalusot na walang dokumento sa talaw-talaw paparito sa Marinduque. Ang gawa po ng driver ay inapagtago na laang po sa loob ng van para hindi mahalata ng mga gwardya na nag-check. Kailangan po talagang higpitan ng mga gwardya sa talaw-talaw ang pag-check up sa mga van para walang makalusot na walang dokumento. Sige, Bogs, at salamat sa impormasyon na yan. At hayaan mo mas mahigpit yung pag-inspeksyon sa mga van, sige. Ito naman mga driver ay sinabihan na hindi pa pwede yung ganyan At sinabi natin pagbabawalan silang pumasok. Pag ganyang actually pinagbibigyan lang ho natin sila para makapagbiyahe gumagawa pa ng ganyan. Sige, at higpitan ho natin yung pag-inspeksyon. Salamat, Bogs, at malaking bagay yung impormasyon na binigay mo. Okay sige, po. Thank you. Isa pong caller, anong pangalan niya? Hello, si Jimmy Peñas Cosas ng Tawiran. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Mayroon ka pong tanong kay Gob. Mayroon po. Sige po. Gob, natanong ko lang po, nasa na po yung pangako ni Dr. Victoria na pag ang baboy namin malalaki na, apikatin na. Hindi ho na-check up. Sige ho, pupuntahan ho natin yung mga baboy niyo. Sige ho, nilagay ko ho ito rito. Yung sa customer ko din naabot ng 160 na lahat. Yung may nag-abiso naman din ng 10, mayroong 15. Maglalabas ho tayo ng executive order na pwede na ho magbenta kahit 200 ho isang trader So ilalabas ho natin. Para ho, mas marami hong bibili, Okay po. po yun, Ka-Jimmy? Medyo 5 buwan na po yung iba. Handa na po sa pangako na pag marami na silang bahala. Sige ho, Ka-GB, naintindihan ko ito. Nandiyan naman yung telepono nyo. Usapin ko si Dr. Victoria, Okay sige po. ho, Ka-Jimmy. Ka-Jimmy, salamat. Si Ka-Jimmy Peñas Cosas ng Tawiran, si Katuna. Gob, hingi ko po ng TCP yung asawa ko na pauwi na dito sa Marinduque sa September 22. Wala na po kasi siyang trabaho doon. Sana po ay mabigyan ninyo ng TCP. Ang pangalan po niya ay Fernieldo Peña Florida.
na may cellphone number po siyang binigay. Okay po. I-forward po natin. Ano yung first name? Ano? Fernieldo. F yun. F po. Fernieldo, Peña, Florida. Yes po. Sige, nilista ko na bigyan mo na lang kay Dranrev yung telepono. Opo. Okay po. Yan po. Okay, meron po tayong caller. Hello, magandang hapon po. Hello po. Oy, magandang hapon po. Ano pong pangalan? John Paul Ray po. John Paul Ray ng barangay Malabon po. Malabon. O, ano po ang problema? Ay, gusto ko po makausap si Gob. Sige po. Nasa kabilang niya po si Sige, Gob. John Paul. Ano may paglingkod? Tayo po yung mahingi sana ng baka. Sige. Lilista ko yung pangalan mo, ha? Pero hintay-hintay tayo at kumukuha pa ng makukunan, ha? At hindi biglaan. Saka kailangan may pastulan, ha? Oo. Sige, lilista ko yung pangalan mo at hintay-hintay lang tayo at humahanap tayo ng supply, ha? Oo. Ay, nabati ko nga po pala nandito sa Malabon na aking mga tropa. Oo. Okay. Sige. Sige, at nakikinig. mag-ingat ka mo sa COVID, ng ating mga kaibigan dyan. Salamat po. Okay, salamat. Sige, thank you, John Paul. Okay, thank you, ha? Salamat po. Isa pa pong text, Gob, suggestion ko lamang po na sana obligahin ang Marelco at CATV na taasan ang kanilang mga kable, lalo na dito sa loob ng Santa Cruz at sa National Highway dahil mababa po ang pagkakalaylay, nasayad po sa mga nadaang matataas na truck. Yan din po ang dahilan ng madalas na brownout kapag nasasabitan ng malalaking truck. Okay. At sasabihin natin ni kay GM Sol, tapos nito ikakausapin natin. At tama naman yun, kung talagang lumalaylay, talaga palagi sasabit yan. Oo, ha? Oo. Sige, magandang question. Salamat sa nagbigay ng suggestion. Okay, meron tayong caller, si si Catherine Marquez ng Tawiran. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po. Opo, nasa kabilang linya po si Gob. May tanong ka? Yes po. Sige po. Hello po, Sige, Gob. Catherine. Good afternoon. Good afternoon. Gob, may concern lang po ako kasi po yung bridge po dito sa Tawiran. Oo. Nilagyan po ng dike yung kabila. At tapos hindi po nalagyan yung dito sa kabila. Wala naman pong nakatira doon. Oo. So, anong suggestion mo? Talagyan din ng dike sa kabila. Opo. At magkabilaan naman po ito. Dito po kasi yung mas marami pong nakatira dito sa kabila. At saka po yung mga pinutol pong kawayan ay hindi po tinanggal. Kaya po pag binabaha ay tataas po yung tubig. Tapos dito po sa amin lahat ang punta nung tubig po. So sa kabila pumupunta yung baha. Oo, sa inyo. Nung nakaraan po Saan lugar sa Tawiran to? Ano ba to? Tawiran River ba to? Opo. Tawiran River. Opo. Anong puro ka? Anong puro ka ba dyan, Catherine? Anong sitio? Sa Central po. Sampalo? Central 1 po. Central 1 po. Central 1. Oo. O sige, papupuntahan ko kay Engineer Mercene, ha? At matignan. Si Engineer Villa din dyan na naka-assign, eh. Sige, pa-inspection kagad makapaggagawa ng project na para maproteksyonan yung dyan sa kabila sa inyo, ha? Oo. So, si Engineer Mercene at si Villa. I-raise ko na lang din po yung concern po na yung mga kawayan po ay kung pwede pa yung matanggal po nila dahil yun po yung nagpo-cause na naiimbak po yung basura at lahat po ay napupunta sa amin. Nag-iipon doon yung mga kawayan na putol. Opo. Nagbabara-bara siguro. Kaya doon na lalong tumatama sa inyo at lumalaki yung tubig. Oo. Opo. O sige, nilagay ko rin dito yung kawayan ng mga putol na at nakasabit doon sa bandang inyo. Oo, ha? Oo.
Apo. Sige, Catherine, Salamat po. papupunta ako dito sa ating kay acting provincial engineer, itong si Engineer Marcene, si Ed, ha? Palagay ko nakikinig yan at ayaw mo at gagawa ng inspection at gagawa ng proyekto, ha? Sige. Apo. Salamat, po. Catherine, ha? Okay. Po, thank you po. Okay po, salamat po. Isa pa pong text, Gob, totoo po ba na 900 katao lamang ang mabibigyan ng 5,000 cash assistance para sa mga farmers? Swertehan lamang daw po ang mabibigyan nun. Dito po sa barangay namin ay nasa 6 na po ang bilang ng farmers. Pag po ganyan ay baka po tumampo yung hindi mabibigyan. Salamat po. Saan ho yan lugar na yan? Wala pong binanggit kung anong lugar. Hindi naman ho 900 lang, mga ilang libo din ho. Maghintay-hintay ho at ginagawa ho namin ng paraan ho na mas marami ho. At nakalista naman ho yan eh. Ihingin po natin yan. Opo. Ha? Hindi naman ho 900, mga ilang libo po. At dinadamihan pa po. Okay. Sige, hintay-hintay lang ho. Kung basta ho, importante ho, nakarehistro kasi. Kaya nga sinasabi ko sa ating mga babayan, kung rice farmer, magparehistro. Coconut farmer, magparehistro sa PCA. Yung mga nadadamage ho ang bahay, pag may bagyo, magparehistro doon sa Disaster Risk and Reduction Management Office sa munisipyo. Kasi po, ganyan po mga kababayan, yung mga nakikinig, ano po, ay kailangan po magparehistro at yun po pinagbabasihan eh, ano ho? Ayan, ho? At kung hindi pa narirehistro, ay magparehistro. Ayan ho. Sige ho. Okay po. Meron tayong caller, si Roderick Riblesa ng Tagum. Sir, magandang hapon. Hello. Hello po. Opo. May tanong po kay Gob. Meron po. Sige po, Ka Roderick. Magkano lang ako sa presbyter? Naku, malabo po ang signal mo. Medyo saan po kayo ngayon? Dito po sa Tagum. Opo, yan, medyo malinaw na. Sige po, ulitin po ninyo yung tanong. Tagum po. Opo, pakiulita daw po yung tanong mo. At kanina po choppy ka. Sige po. Tanong ko lang po doon sa presbyter. Opo, anong tanong po? Anong problema, Roderick? Sana po yung sa puhunan po doon sa presbyter, doon sa, sa Rolling Stone. Sige, may number ka naman dyan na papatawagan kita kay Miss Alma, ano ha? Yung ating hepe na umaayos ng Presbycares application. Sige, tatawagan ka, Roderick, ha? Mga magkano bang puhunan kailangan mo? Ay, pwede po, mga 20 mil lang. Sige, ang kalit ay mas madali po. Po. Sige, tatawagan ka. Kailangan dyan yung barangay permit eh, ha? Oo. Sige, tatawagan ka. Okay. Salamat po, Gob. Roderick, ingat, ha? Okay. Sige po. Okay po, salamat po. Ayan Gob, baka pwede pong tulungan ninyo kaming pautusan ang Tagala Construction na pakitambakan po yung shoulder ng highway na ginawa nila din sa Masagisi. Napakalalim po, kaya po may na-aksidenteng sasakyan dahil malalim yung tagiliran. Salamat po. Hello, Gob? Hello. Ayun, medyo nagkakaproblema ho tayo sa komunikasyon. Hello, Gob? Yun, naputol si Gob. Sandali po ha, at naputol po. Medyo hindi maganda ang signal po ng cell site. Smart. Napuputol po. Talaga naman. Okay. Yan. Okay po. Okay, Gob. Pasensya na po at napuputol po ang ating connection sa inyo. Okay, dyan naman ngayon. Tagala. Tagala Construction. Sige, usapin ko si DE Edwin Portoliano para mapatawag ko itong si Tagala bukas.
Sige ho. At titingnan, papaayos mo natin. Okay po. Okay. May caller po tayo, si Ma'am Lucila Gonzales ng Bagong Silang. Magandang hapon po, Ka Lucila. Magandang hapon din po. Opo, oho. Nasa kabiling ninyo po si Gob. Tanong lang po kay Gob. Sige po. Sige po. Kailan po kaya magagawan po kaya ng flood control dito sa Bagong Silang, dito po sa baba? Oo nga alam mo po natin yung problema dyan hindi natin maisama po sa 2020. Opo. Wala po nang minsan na po naanod po yung bahay namin. Grabe nga po yung dyan ano mo nga ilog yun sa inyo dyan? Dito po sa may Kawayanan, dito po sa baba. Ilog sa may Bagong Silang. Oho. Nabitaw nilang ng Kapitan Balapong. Opo. At flood control ho yan Yan ho medyo malaking project ginagawan ho ng proyekto yan. Baka ho sa 2020 po. Tumitin ho natin at nakikipag-usap naman si Kapitan Balapong dyan. Nakatutok palagi yung kapitan nyo Sige ho, nilagay ko na ho ito dito at si Engineer Marcene nakikinig din naman Sige po. At sana po ma-actionan. Sige ho, at yan na nga ho Sige ho, at isasama naman sa proyekto talaga ho yan at importante ho yan Sige ho. Okay po. Okay po, Ka Lucy. Salamat po. Salamat. Ayan ho. Magandang hapon po, Gob. Ako po si Romel Perhis ng Masagisi. Meron ho ba kayong programa na nagkakaloob ng similya ng bangus, fingerlings? May fish cage po kami dito. Kaso lamang po ay wala kaming makuhang mga fingerlings. Salamat po. Sige po, sasabihin ko po kay yung ating provincial agriculturist, si Arman Pedregal. Alam ko po ay meron mga proyekto na ganyan ng DA, Hindi bali ho at i-access mo natin, yung bangus fingerlings sa kailangan. Sige po, Romel, at tatrabahuhin natin na makapag-supply ng fingerlings. So, sige, okay. Okay po. Meron tayong caller. Si Fernildo. Fernildo Peña, Florida. Nakapundok ito sa hotline namin Hello, Fernildo. Gob, magandang hapon po. Sige po. Ako po ay pauwi ng 2022. Okay. Ngayon po, ay yung TCP ko po, ay paano po gagawin doon? Ay meron na po akong barangay acceptance. Opo, ay ano kayo galing sa Maynila? Opo, ako po ay nawalan na ng trabaho. Opo, pag ganyan pong katagal na kasi, galing pa sa bandang MECQ yung mga alert level 4, kailangan po tayong mag-antigen. Sige po, papatawagan ko kayo sa action officer po natin, anong barangay nyo, Capernildo? Ano po, sir? Anong barangay mo? Sa Ipil po. Sa Ipil. Oo. O sige, tatawagan ka. Pero kailangan mag-antigen At sige, okay. Ay, Lunes, sabi po sa akin sa laboratory, ano daw po, Lunes ng umaga. Ay, bukas na po yun Opo, bukas nga po ng umaga. Magpa-antigen. Oo, pero sabi niya, September 22 kayo uuwi. September 20 lang ho bukas. Yun nga. Tatawagan na lang po kayo at alam na namin yung cellphone nyo, Opo, binigay na po nung asawa ko. Nag-text na po yung asawa ko dyan ngayon, kanina. Sige, nilagay na po namin dito. Sige, mag-antigen lang. May antigen na yata kayo, Sige, tatawagan mo kayo para sa TCP. Maraming salamat po, Gob. Thank you po. Ingat po. Salamat po. Salamat po. Fernildo. Yan, okay. Isa pa pong text, Gob, kailan po kayo gapadala ng ayuda din sa Mungpong? Hindi po kami makalabas dahil madami po ang may COVID din. Salamat po.
Sige po, nilagay ko na po ito. At actually, inaayos nga po yung ayuda. Medyo kayo pa lang po dumating bigas eh. Opo, sige po, nilagay ko po dito yung mongpong. Lahat naman ho ay, bibigyan ho eh. Aha. Sige ho, at makakarating ho. Thank you. Ayan po, ho. Gob, sana po ay matulungan po kaming i-market aring aming munting livelihood dini sa Sitio Pantayin, Barangay Lapu-Lapu. Gumagawa po kami ng stick ng barbecue at banana Q. Si Vergie Pastrana po ito. Salamat po. Virgie, Pastrana? Yes po. Oho. Oo, banana Q ha? Oo. Ay, stick, yung stick. Ayun pong stick ng barbecue daw. Sige po, ay hanap natin. Yan mo yung talagang programa natin eh. Gusto makatulong natin sa ating mga nagninegosyo at nag-aanap buhay. Ano ho? At kailangan yung market. Sige po, i-assign po ito dun sa ating baka sa team ho ng baka sa agriculture na rin ho ito eh. Pwede na ho itong sila yung nag-aanap ng buyer eh. Ho? Sige ho, nilagay ko na ho dito. Sige ho. Okay po. Ho. Meron po tayong caller si Leonor. Si Ma'am Leonor Salvacion ng Tanza, Buwak Marinduque. Magandang hapon po, Ma'am Leonor. Good afternoon din po. Opo, nasa kabilang linya po si Gob. Sa tanong mo. Good afternoon po, Gob. Sige po, alin dyan ano po na paglingkod? Ako po sana ay mahingi po ng financial assistance kasi po nagsarap po yung kantin namin ay nawalan po ako ng trabaho. Ay wala na po akong pampuhunan. Baka ho pwede ako makahingi ng financial assistance. Nagtitinda po dati ako ng mga merienda. Ay wala na pong mga estudyante dito sa may Tansa at gawa po ng online. Bawal din po mga taga Santa Cruz mag-board kasi nga po nag-lockdown. Kaya wala na pong estudyante. Baka po pwede ako makahingi ng financial assistance po. Sige po, at iaano ko po sa DSWD o rin at kay Alma Timtiman para matignan mo kung paano kayo matutulungan. Ito salamat po kayo. Salamat po. Sige po, ingat po Arin Leonor. Sige po. Thank you po. Thank you din po. Okay po, salamat po Aling Leonor. Gob, gusto ko po sanang ihingi ng bangkang demotor ang asawa ko, si Manilan Ricanya po ito ng Morales. Okay po. Manilan Ricanya. Opo, meron po kami sinusog na proyektong ganyan, maghintay-hintay lang, sa mister niya, pero hindi man sinabi pangalan ng mister, Hindi naman sinabi. Opo, hindi po sinabi yung pangalan ng mister. Okay. Barangay yan? Barangay? Naku, nakalimutan ko na po ko ng barangay yon. Sandali lang po ha. Ay, dito na, dyan susunod na. Barangay Morales po. Barangay Morales. 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 Sige, okay. Meron po tayong caller. Sino ito? Hello? Hello po. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Eric. Yes, ano pong pangalan? Si Danilo Lagan po ng San Antonio. Danilo Lagan. Opo. Opo, sige po. Nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Gob. Sige, Ka Danilo, anong may paglingkod? Ako po sana ay nahingi po ng baka. Ililista ko po. Ito po iba-iba po kasi yung ating nakukuhang mga livestock ho. At kung sakaling yung available, itatawag ko sa inyo ho. At ang dami yung humihingi ng baka, yung supply ho niyan, hindi karamihan kasi ho. At basta nakalista ho yan dito. At kung ano yung available, ay itatawag sa iyo. Ha? Anong pita sa akin po ay malaki po naman yung ulan ko ay. Ano ka mo? Malaki po yung aking pastulan, balaan po nag-aula. Yun na nga malaki nga ang lupa dyan sa San Antonio Sa kamusta kay Kapitan Agot napakadali maglaro ng golf niya, no? At si Calibring, nandyan din, sige, thank you. Okay, sige. Ay, salamat po. Thank you, Danilo. Okay. Okay po, maraming salamat ka Danilo. Gob, follow up lang po namin yung aming love loan application dito po sa Landi. Meron din po kanina na taga Barangay Pulumparang. Salamat po.
Opo, at talagang pinapa-apura ko po at dahil nga po nagbago ng treasurer at pinapabilis ay kahit po Sabado at Linggo ay ginagawa na ko yung papeles. Sige ho, at darating na ho yan. Pinapa-apura ko nga mabuti. Binago na rin ho namin yung proseso. Hindi na ho check yung ibibigay. Susunod cash na ho para mas mabilis. Sige ho, at inaapura ko ho talaga yan. Thank you ho. Okay po ho. Gob, isa po ako sa nasubaybay sa programa ninyo. Tanong ko lamang po, paano po kaya makasali sa Presby Cares? Nais ko po sanang humingi ng dagdag puhunan sa aking negosyong masarap na puto na aking inalako. Ako po si Melicio Ronald Ricalde ng Bunliw, Torrijos, Marinduque. Melicio Ricalde. Sige po, tatawagan kayo kung nandiyan naman yung meron naman kayong cellphone dyan. Sige po, at nilagay ko dito. Okay, gusto mo tayong tumulong. Yung Presby Cares, malaki-laking puhunan para makatulong. Sige ho. Melicio Ricalde. Okay po ho. Gob, pwede po ba mag-apply ng nurse attendant at midwife aid dyan po sa ating provincial hospital? Opo, mag-apply ho. Kailangan natin ng mga tao ngayon doon Sige, mag-apply ho. Nandiyan ho si Dr. Manuel Saratan ho. Pakipuntahan nyo lang at ibibigay ko na rin kay Kavik yung telepono ho para makakontak kayo. Opo, ayan ho. Okay po, meron pong caller kita at pasok na natin siya. Hello? Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Nilda Malangis po. Nilda Malangis ng sampung barangay? Sa Daikitin, Buena Vista po. Daikitin, Buena Vista. May atanong ka po kay Gob. Nasa kabilang linya po si Gob. Opo, sige po. Sige, Nilda, anong paglingkod sa mga taga Daikitin? Magandang hapon po, Gob. Opo, ano may paglingkod? Ay, kami po ay mauwi sa 22 nitong September. Ay, yung pong PCP po namin ay hindi pa po na-reply yung galing sa Kapitolyo. Ano pong gagawin po namin? Sige ho, at December 22 pala, matagal pa ho. Sige, kukontakin ho kayo ho. Sige po, Gob. Salamat po. Opo, Sige po. Yung nga pala, Rick, yung ating mga nangingisda dyan sa Daikitin ay ginawa ko na ng parahan para makapangista, pati yung mga pangulong ha. At nahihirapan dati pero may mga kinausap na ako para makapaglaot at makahuli. Pati naman po yung mga ibang ating mga pumapalaot na mga pangulong at taksay ay ginawa ko na po ng paraan yan. No? At meron na silang magandang arrangement dyan. Sige po. Okay po, mayan. Ipasok muna natin yung caller. Bago itong mga text questions. Ayan, okay. Magandang hapon po. Hello? Hello po, magandang hapon po. Ano pong pangalan, ma'am? Ay, Mercy Pereda po. Mercy Pereda. Ano pong barangay? Opo. Pakaskasan po, sir. Pakaskasan. Ang layo naman, ano? Sige po, nasa kabilang ninyo po si Gob. Maganda. Ayang ayang nabalita ko po na namimigay kayo ng ng sahayop. Opo. Anong hayop po ang preso rin? Baka pwede po sana makahingi ng kalabaw. Kalabaw, Opo. I-lista ko dito, Kamersi, sa Pakaskasan, malawak ang lupa dyan, Isa tayo nakatulong dyan. Paano po kaya ay may panggawaan kaming linang, ay panggamit namin sa pag-araro? Yung kalabaw. Ayaw niyo bang yung makina na gamitin? Ayaw yung makina na. Yung makina ang gagamitin ng pang-araro. Ay, hindi naman po masyadong kalakihan yung namin. At saka yung panggamit po pag nagalukad, pag nagakopra. Pati sa pang-kopra, pang-hakot. Pahilahan po ng nyug at saka lukad. Oo nga. Sige, listo ko na ito at hintay-hintay dito sa supply at at tawagan namin kayo, ha? Okay, Salamat po, Governor.
Oo, thank you, Mercy. At tatawag palagi pag may kailangan sabihin sa mga kababayan natin dyan, ha? Oo. Opo. Salamat po. Okay po, salamat po kay Mercy yan. Isa pa pong text, Gob, baka pwede nyo po matulungan ang mga anak ko na stranded ngayon sa Talaw-Talaw. Pauwi po ng Marinduque. Patay po ang aking asawa ngayon na kanilang ama. Nais po sana nilang makita. Bago ilibing. TCP na lamang po ang kulang nila. May acceptance na po galing sa barangay at antigen test negative result. Sana po matulungan po ninyo kami. Anong pangalan ng mga bata? Anong pangalan? Hindi po niya nabanggit pero meron po Anong siyang pangalan tumawag? hindi rin po binanggit pero meron po siyang nilagay na number dito na Sige, tatawagin siya. Opo. Okay po. Okay. Meron tayong caller. Hello. Hello, magandang hapon po. Hello po. Opo, pwede pong pakihinaan ng inyong monitor dyan para magkaintindihan kita. Pakihinai po at na feedback. Hello po, ano pong pangalan? Hello? Oo. Naku, nasa. Hello? Ayun, oo. Naku, naputol na pati. Ayan, oo. Isa pa pong okay, si Marcela Piramo ng Matalaba gusto pong mag-loan sa Presby Cares. 15,000 piso ang kailangan niya. Ano? Oo, ano apelyido, Rick? Ano apelyido? Ang apelyido po niya ay Piramo, Marcela Piramo ng Matalaba. Piramo. Sige, nilagay ko na rito. Opo. Okay. Ayan, oo. Okay, may caller po tayo, Gob. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Si Roberto Rioberos po. Roberto Rioberos. Sir Roberto, pwede pong pakihinaan yung monitor mo dyan para maliwanag po ang inyong signal din. Opo. Sige po, opo. Konting hinalaan po. Opo. Yan. Okay. Naku parang nilakasan lugod. Hello ka, Roberto? Hello po. Yan, oo. May atanong ka po kay Gob? Ay, tanong ko lang po Sige po. kung paano po kami makakautang sa agriculture. Punanin ko lang po pandagdag sa pangbili ng pagkain ng aking mga alagang baboy at mahina na po ang pagbiyahe sa tricycle. Ay nahirapan po akong makabili ng pambili ng pagkain ng baboy. Ang baboy ko po ay 14 piraso. Ay wala pong nabili ng malalaki. Ay napakain po. Anong barangay si Roberto? Anong barangay? Ka Roberto, pakiulita daw po at nawala kanina sa ere si Gob. Oo. Si Ka Roberto po ay taga saan ka po ngani? Dini po sa Barangay Tamayo. Barangay Tamayo. Oo. Nasa kabilang Anong hiling? ano po ang inyong hilingani Ka Roberto? Pakiulita daw po. Ay makuha po sana ako kung paano makautang ng puhunan. Opo. Sa agriculture po. Opo. Magkano po? Ay pambili po ng pagkain ng aking mga alagang baboy. Okay po yun. Okay po yun. Ang dami ko pong alaga ay wala pong nakuha ng malalaking baboy. Oo nga. Yun nga po nga inaayos ko kay Dr. Victoria. Oo. Hindi po ay duro po yung aking napakain ay mahina na po ang pag-tricycle ay wala po akong maitusto sa pagkain. Oo nga. Sige, papatawagan kita kay Ma'am Alma ha, at matulungan at masustentuhan niyang napakain ha. Opo. Sige po. Tatawagan mo kayo, bibigyan ng tulong pang kids. Opo. Thank you po, Gob. Sige po, salamat po. Ingat po. Maraming salamat po. Sana po'y matulungan ako. Opo. Tatawagan po kayo sa tutulungan. Opo. Okay po. Thank you po. Ka Roberto, salamat po. Oho.
Go, bakit po sa barangay Mabuhay ay walang chariot? Samantalang sa ibang barangay dito sa Torrijos ay may mga chariot na. Alamin ko din sa nag-distribute at alamin natin. Alam ko naman lahat ay meron eh. Sige at baka nawala pa yung supply. Sige po at alamin po natin. Barangay Mabuhay. Okay po. Meron po tayong caller. Papasok na natin yan. Magandang hapon po. Ano po ang pangalan? Lovely Rhea po. Lovely Rhea ng barangay? Mabuhay po. Barangay Mabuhay. Oo. May chariot. Walang chariot dyan sa Mabuhay. Pili po ang ang nagpapunan. Hello, gusto yung mabigyan ng pautang. Pampuhunan po, pang-frozen po. Frozen. Sige tatawagan ho kayo, Lovely Tatawagan ho kayo para may utang sa Presby Cares Sige Hello, Lovely. Sige po, tatawagan po kayo. Lista ko na po yung pangalan niyo. Salamat po. Okay, salamat po. Salamat. Salamat po, Ma'am Lovely. Okay. Okay po. Isa pong text pa. Pwede po ba bakahin niya ng scholarship para sa anak ko na mag-aaral sa ESTI? Naubusan lang po siya ng slot sa MSc kaya hindi po siya nakapag-enroll. Salamat po. Sige po, i-refer ko rin po kay Alma at siya po yung in-charge niya. Anong pangalan ng bata? Ayun, hindi ho nabanggit. Baka nakikinig po yung nag-text ay paki-text po uli yung pangalan po ng inyong anak. Of course, nandiyan naman yung cellphone. Sige po, i-text yung pangalan. Sige po. Okay po. May caller po pa rin kita. Hello? Hello po. Magandang hapon. Ano pong pangalan? Norlin Mayores po ng Bagtingon. Noralyn Mayores. Opo. Ng Bagtingon, Gasan. Buena Vista Buena po. Vista. Opo. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Sige po. Sige po, Noralyn. Ano yung may paglingkod po? Hello po. Ako, ano yung may tutulong po? Sige po. Itatanong ko lang po kasi po, yung anak ko po ay ayaw i-register dito sa Buena Vista. Ay kasi po, matagal ko na po siyang naparehistro ay ayaw po. Rehistro sa botante? Sa botante ho? Sa Comile? Hindi po, sa birth certificate po. Sa birth certificate. May problema ho siguro sa civil registrar. Sige po, tatawagan na lang po kayo at papatignan po natin kay Atty. Romel Fernandez. Baka may isyong legal ho yan. Kaya ho hindi siguro ma-rehistro. Ano ba kung sabi nung civil registrar? Bakit tayo ho? Ay kasi po sir, sa po siya pinanganak sa Pasig po, ay hindi po ako makapunta ng Pasig kasi po, ay lockdown po, ay isa po akong single parent. Ayun, baka yun ang dahilan siguro. Dahil doon mo pinanganak, doon mo dapat i-rehistro. Yun ang dahilan siguro. Kaya naman may late registration naman At sige, tatawagan ka na lang. Pero tingin ko yun ang problema kaya ayaw nilang i-rehistro. Sige, tatawagan ka na Noralyn sige, okay. Okay po. Salamat po, Ma'am Noralyn. Okay po. Isa pa pong text, humihingi po ng tulong ang ating kababayan from Balogo na i-follow up yung TCP para sa biyahe nila sa September 24. Meron na daw po silang acceptance sa barangay. Mahina na po ang tatay nilang si Kadjo Perlada. Gusto nilang makita habang buhay pa at maalagaan. 3 daw po ang nakatakdang pumarito, si Lilibeth Tolentino, Lizelle Perlada at Joshua Perlada.
Ang nag-text po ay si Konsihala Joam Merano Morales. Okay, kasi jo. Sige po, nandiyan naman yung cellphone niya ka. Para kailangan yung dalawa pa. Opo. Aha. Okay. Pupurad lang ho namin kay Dranreb. Okay, meron po tayong caller. Sandali ha. Hello, magandang hapon po. Ano pong pangalan? Teresita de los Santos po. Teresita de los Santos. Taga saan po kayo, ma'am? Banahaw po. Taga Banahaw. Opo. Sige po, nasa kabiling linya po si Gob sa katanungan mo. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon. Ay, atanong ko lang po kung pwede pa po magpag-install yung po sa yung pong salinang at saka sa kupra. Ano po yun? Ano po? Sa mga lola ko po yun, namatay na po ang mga lola ko. Pero ako po ang nag-abuhis. Wala na po malipad. Oo. Pwede pa po magpag-install. I-issue niyo yung karapatan nyo dahil namatay na yung lola nyo. Opo. Sige po. Pero ako po ang nag-abuhis. Okay nga ho. Tatawagan ko rin sa abogado natin at para maayos yung papeles. Kailangan gumawa ng extrajudicial settlement po yan. I-repair ko para maayos yung dokumento. Opo. Sige ho, Teresita, para naintindihan mo natin ito sitwasyon. Sige ho. Salamat po, Bob. Okay po. Aha. Yan. Maraming salamat ka, Teresita ng Barangay Banahaw. Magandang hapon po, Gob. Tanong ko lamang po kay Gob kung papaano makakuha ng libreng antigen test para sa buntis sa ospital. Pandagdag na po sana pambayad sa ospital yung pambayad sa pagpa-antigen test. Salamat po. Sige po, tawagan na ay hanapin nyo na si Dr. Manuel Saratan, ha? Ano ang pangalan ho? Anong pangalan daw? Wala pong binanggit na pangalan. Ako po, yung address po kailangan pong ibigay kayo po. Text ulit. Pakitext. Opo. Doon po sa nag-text, no? Pakisend po ulit ninyo yung pangalan ninyo. Ano po, para mai-forward po namin kay Dr. Saratan. Ayan, no? Okay, si Angel Mandalihan? Angel Mandalihan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayun, si Angel Mandalihan. Taga saan po ikaw? Buyabod? Opo. Okay, sige po. May atanong ka po kay Gob. Hingi po sana ako ng tulong kay Gob. Opo, anong tulong po yan? Kung pwede po sana manghingi po ng cellphone pang online class lang po sa school. Para sa iyo. Opo. Sige. Sa online class lang po. Sige, sa online ka. Sige, hanap tayo ng paraan at photo. Sige, wala kaming problema pa yan sa cellphone. Para hanapan natin ang paraan, ha? Angel Mandalihan. Okay, thank you. Okay, very good. Salamat po. Ang dami po ditong text. Pamuhat ng madinig nila na may nag-request ng cellphone. Ang dami ng mga text na ganun din. Talaga naman. Sumala sa kambing, bak. Okay naman po yun. Tinan mo po kabuhay ng ating mga kababayan. Meron po tayong caller. Hello. Hello po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Marilyn Parinyo po ng Tawiran. Marilyn Parinyo ng Tawiran. Nasa kabiling niya po si Gob sa katanungan mo. Sige po, Marilyn. Paglingkod ho. Tawiran. Po, Gob. Pangingi po sana ako ng baka na alagaan. Baka po. Sige po, ililista po natin, no? Dito po, hintay mo tayo, hindi mabilis ito. At baka may available na ibang klaseng hayop, ay aabisahan mo kayo, ho? At tingnan natin. Salamat po. Sige, Marilyn. Thank you po. Okay po, marami pong salamat. Ayan. Nako, Gob,
wala na naman po kitang oras. 6:00 na po ng gabi. Oo. Talaga naman. tayo. Oo nga ni po, oo. Pero napakarami pa po nitong mga text questions na ito. Amin pong aribihin na rin at forward na lamang po namin kay Dran Red. Ano po? Forward. Okay po. Isa pa pong pahabol. Pahabol po itong isang caller bago po tayo magtapos, Gob. Hello. Hello po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Lucila Pastrana po. Lucila Pastrana ng Barangay? Barangay Mabuhay. Barangay Mabuhay, Torrijos, Marinduque. Oo. Nasa kabiling mo po si Gob. Gob. Ito lang. Ay, gusto ko lang pong humingi ng scholar sa anak ko. Opo. Saan po nag-aaral? Nasa po siya sa TIP, Manila. Pwede po yun? Anong pangalan ng school? TIP daw po. TIP Manila. Sa TIP, Technology Institute. Opo. Pag-aralan po natin, nandiyan naman yung number, Lucila ho. At ano bang ibig sabihin yung scholar, mabigyan ng financial na tulong. Ganun, no? Yan, third year college na po siya. Third year college. Opo. Sige po, tatawagan po kayo. Sa labas po kasi ito mga school, no? At tingnan po natin ang maganda. Ang alam ko may scholarship tayo ay doon sa PUP. Dahil yung ating Pangulo doon taga-Bugtog si Pangulo Muri. Pero yung TIP ho ay pag-aaralan mo natin, no? Sige ho, kukontakin ho kayo at tignan ho paano matutulungan yung anak nyo. Anong pangalan ho nung anak? Anong pangalan ho? Pastrana po. G-Mark. Raymark Pastrana. G-Mark. J-Mark. Opo. Ano pong spelling nun? J-I-Y? Opo. Aha. J-Mark. Pastrana. Sige po, tatawagan mo kayo kung may makikita solusyon. Sige ho, thank you. Okay po, salamat po ng marami. Gob, paalam na po tayo. Next Sunday naman po ulit. Sige po mga kababayan, at salamat po sa mga tumatawag at lagi niyo po nang tatandaan. Nandiyan po ang governor nyo, President Velasco, at handa pong tumulong sa mga kailangan magbigyan ng solusyon ng mga problema. Nandiyan din po si Speaker Lord Alan Velasco. Katulong ko po sa pagtulong sa inyo. At mag-ingat po tayo sa COVID, magdasal po tayo sa Panginoon, sana po matapos na po itong laban sa COVID. Sumunod po tayo sa mga ating executive order at local protocols. Yun lang po, maraming salamat, God bless all of you. At Kerry, maraming salamat sa ating Santa Cruz. Rosel Naval po.